Hello, good morning mga ka-travelers. Hello. Ayan, good day sa inyo. So ngayong araw na ito ay biyahe tayo. Ngayon ay nag-labor na kasi si Mami. Medyo mga anak na yata. Manggagaling pa kami ngayon dito sa Tayabas. At kanina madali na kami umalis dahil sa Aurora pa siya mga anak. 170 kilometers pa ang aming tatakbuhin dahil dun siya naka-schedule talaga mga anak, kaya kailangan makarating kami po. Yan, samahan nyo kami uli. Dadaan lang takbo natin, mga 80 lang. Na salamat sa Diyos sa magandang kapanahunan. Tapos na yung bagyo, kaya mainit ngayon ang panahon. So ang kasama na kami ngayon si Josiah, si Tatay Munes. Ayan. Kami lang muna ngayon. So after mga anak ni Mami, balik na ulit kami dito pag nakaligo na siya. Dito na kami magpapalakas. Mas maganda dito eh. Sa Aurora kasi masyado maputik, mahirap, saka mahal ang mga bilihin dun. So nandito na kami sa may Pagbilao, Quezon. Lampas na kami ng bayan, nag-bypass kami. Yan. Yan yung mga sinasabi mga travelers. Ilang buwan pa lang dinadaanan yung bypass na yan, pero dami ng sira. Hindi pa nga tapos actually yan eh, pero ang dami ng sira-sira. At ito mga karsada, kasalanan talaga ng DPWH to. Para sa akin mas magandang wag lang sila Diskaya ang idiin dito, kasi hindi naman magkakaroon ng project yung pamilyang Diskaya na yan eh kung wala din DPWH na kasabwat. Kaya ganun lang talaga ang labanan. Oops, merong truck na medyo nag-iingal ang paakyat. Yan, ang ganda tayo. Okay na mga karsada dito. Wala pa namang BBM time, ganito na to eh. Ito sa Quezon. So hindi natin laging pwedeng masisi presidente, you know, kahit sino presidente na kaupo dyan. Wala pang BBM, wala pang Duterte. Ganito na karsada dito sa Quezon. Sa lahat ng presidente na natatandaan ko na ang aming mga karsada ay gumanda, si GMA lang. Kaya ako saludo talaga ako kay GMA eh. Madaming mga issue at kaso sa kanya na sinampa, pero gumanda ang mga karsada namin dito sa Quezon sa kanyang panahon. Malalapat. At ang gumawa dito ng mga karsada, MDC. Diba? Makati Development Corporation. Hindi po mga kung sino-sinong kontraktor lang. Malaking kumpanya talaga ang gumawa dito. Dapat ganun ang mga construction. Kaya yung karsada sa amin nagawa ng MDC, matagal masira. Tagal masira. Napaka-high-tech pati ng kagamitan ng MDC. Ngayon yung mga bagong gawa na ngayon, hindi pa nga na dadaanan, naulanan lang, nababakbak na, di ba? Yan yung mga komentaryo natin bilang mga magbibiyahe. Siyempre, Luzon, Visayas, Mindanao tayo naglalakbay, kaya alam natin yung mga karsada, mga sitwasyon. Halos kabisado ko sa lahat na dinadaan natin kung saan kadadaan na may magandang karsada at pangit. Kapag ka dito ka sa Nautical Highway, bandang Mindoro, magandang karsada dyan mula Calapan hanggang Rojas. Magandang karsada dyan. Pagdating mo ng Capiz, madaming inaayos. Pero may mga magaganda din, pero sa tingin ko hindi din magtatagal yung pagkakagawa. Mga matabang din ang pagkakatimpla. Pero sa ngayon, sementado naman lahat hanggang makarating ka ng Iloilo. Yun nga lang, ang mga semento ay mga matitipid, matabang. Pagdating mo ng Mindanao, di ba, Negros pa pala, Bacolod, okay din mga karsada dyan. May mga part na inaayos, pero malalapad ang karsada. May mga ginagawa sa bundok. Ayan, okay naman dyan, mga sementado din lahat. Pero hindi din perfect. Sigurado madami ding mga yung repair rin. Pero hindi naman masyadong katulad sa ibang probinsya, at least sementado. Dyan pala sa pagitan, Mabinay papuntang Baes, dyan yung mayroong
kasi dyan bundok, parang naglalandslide. Sana naman ayusin nila yung pagtrabaho dyan para hindi makadisgrasya. Pagpatungtong mo ng Mindanao galing sa Dipolog City, dyan sa Dipolog, ano nga ba yun? Dapitan. Galing Dapitan hanggang makarating ka ng Osamis City, malalawak po karsada dyan. Malalawak ang karsada, espaltado. Maganda mga highway po dyan. May mga part lang na ginagawa, pero nung dumaan kami okay hanggang makarating po sa bridge, yung bagong bridge. Maganda talaga. At pag papunta kang Cagayan de Oro galing sa dyan sa Lanao, mayroong mga sira-sirang karsada dyan, simentado, pero yun nga, mga bitak-bitak yung iba di ginagawa. Pero malalawak ang karsada pagdating sa Mindanao, ano? Nasa 50-50 yung karsada dyan hanggang makarating ng Iligan. Papunta naman ng Cagayan galing Iligan, may mga kaunting damage, pero pinakamarami doon simentado talaga at maganda karsada, lalo pag malapit na sa Cagayan de Oro, sa CDO. From CDO to Butuan City, may mga part na inaayos, may magaganda, at ganun din, medyo siguro may mga tipid na mga pagkakagawa. Sa Leyte, malalawak din yung mga karsada, ginagawa din naman nila. Yun nga lang, talagang may mga kaunting malalambot, pero hindi kagaya sa Samar, mga travelers. Ang Samar, doon talaga ang pinaka matindi ang karsada. Wala ka talagang choice pagkadating sa Samar. Nung pagdaan namin nung nakaraang taon, ginagawa, pagbalik namin sira na ginagawa na ulit. Para ganyan din dito sa Quezon. So alam niyo na, hindi po lahat ng mga ganyan isinisisi sa presidente, no? Hindi po sa kumakampi ako sa presidente. Pero dapat managot yung tamang mananagot, mga kongresista. Yan ang sigurado diyan, na mga mayroong anomalya. Hindi lang yung mga kumpanya, dapat yung mga nasasangkot talaga dyan na totoo at parusahan, ikulong. Ayun naman ikulong para ito itong karsada na to, mga travelers. Pakita ko sa inyo. Ito ito karsadang to, binata pa ako, hindi na maayos-ayos, tapos sinimento, tapos yan na naman, tibag na naman, tapos kita nyo naman yung pagkakaproseso ng karsada, di ba? Ang tagal na nitong lugar na to dito sa may Binahaan, Palsabangon Pagbilao, Quezon, sa may Iglesia ni Cristo. Kita niyo yan, tagal na tong area na to na ganito. Hanggang ngayon nakatiwangwang. Tingnan mo, napakadelikado. Grabe. Tapos wala pang mga safety grabe, no. Dapat papansin talaga yan. Paano ni Duterte, dinaanan nyo na to, pero wala, di naman nila napatino to. Kahit sino presidente, kasi hindi naman nila to kayang patinuin dahilan na mga kongresista. May lagay mga ako na. Ayan. So hindi po yan kasalanan ng presidente, kahit sino presidente pa. Hindi ako mahilig manisin ng presidente. Ang nakikita ko yung mga nasa baba, yan talaga ang mga mayroong kinalaman sa mga ganyan. Alright, so yan, nakikita ko lang sa inyo sitwasyon ng mga karsada kahit dito sa Quezon. Alam nyo naman itong Quezon, sa tagal ng panahon. Hindi pala din ako naniniwala na porque dinadaanan, sabi ng DPWH, dinadaanan kasi na mabibigat na sasakyan. Hindi po katuwiran yun, kaya ka nga DPWH, kaya nga may engineer, dapat inisip mo kung paano hindi magigiba. Kasi ito yung logic dyan. Dito sa mga karsadang to, may tulay. Kagaya dinaanan natin tulay. Bakit yung tulay hindi naman nagigiba? Nakahangir yun. Samantalang ito, nakalapat sa lupa. Ba't nagigiba? Dinadaan na naman pareho ng malalaki sasakyan. Hindi naman lumilipad pagdating sa tulay. Diba? Kung nilagyan sana to ng bakal, tapos solid ang pagkakabuhos, sinasabi ko, kung yung tulay tumatagal ng 50 taon, baka ito kahit di lang 100 taon, itatagal talaga nito. Ngayon ang kasi ng DPWH, papalinis-linis. Ang totoo dyan,
Ang katuwiran nila, mahirap daw mag-repair. Eh, hindi pa nga nagagawa. Bakit repair na iniisip? Diba? Pambihira talaga. Dapat ang isipin yung hindi na sila repair ng repair. Okay? So, ayan. Salamat.